paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. May ibang tao ang nagsasabing sila'y namatay na. Ngunit muling nabuhay. At mayroon pang nagpapatotoo sa muling pagkabuhay na nagsasabing binigyan pa siya ng ikalawang buhay dahil siya'y may misyon pa gagampanan sa lupa. Totoo kaya ang muling pagkabuhay? O isa lamang itong paraan upang ikupli ang isang kakilakilaman ng katotohanan? Tony! Ano yung bumagsak dito sa kwarto? Ami, tulungan mo ako. Bakit nakasapa mga kamay mo sa iyong dibdib? At bakit parang nahihirapan kang huminga? Biglang kumirot ang dibdib ko. Ha? Nadami kong silya. Ay! Hindi ako makahinga. Diyos ko! Tony! Diyos ko! Ano nangyari sa asawa ko? Tony! Tony! Ano, Dina? Inatake sa puso si Tony? Oo, yun nga ang inaalala ni Ami, kaya nga tumawag sa akin, Bal. Akala kung bakit nagring ang cellphone mo ngayon 10 oras na ng gabi. Mabuti nga hindi pa tayo natutulog eh. Nawalan na raw ng malay si Tony. Mabisto kasi ang asawa ng kaibigan mo eh. Sobrang manigarilyo at uminom ng alak. At wala pang ingat sa pagkain. Kaya hindi katakatakang atakein siya sa puso. Hindi nga malaman ni Ami ang gagawin eh, kaya nga nagpapatulong sa atin. Hindi tulungan natin. Kailangan maisugot sa ospital ang asawa sige, niya. lalabas ko ng kotse sa garahe para makapunta na tayo kina Ami. Bilisan natin. Baka huli na bago pa natin maisugot sa ospital ang asawa ng best friend ko. Oh, girlie.
Bakit gising ka pa? Nagising po ako sa pag-andar ng kotse natin sa garahe. Ay, pinapainit ng daddy mo yung makina. May lakad kasi kami. Aalis po kayo? Oo. Pupunta kami sa ninang ami mo. Inatake sa puso ang ninong Tony mo. Kaya nga susugod kami doon at idadali namin siya sa ospital. Sama po ko. Ay, wag na. Dito ka na lang sa bahay. Natatakot po ako eh. Girlie, ano ka ba? Kung nung maliit ka pa, iniiwan ka namin ng daddy mo dito sa bahay kapag kinailangan. O ngayon pa kayang 10 taong ka na? Tsaka kasama mo naman dito ang Ate Irma. Hindi ka pababayaan ng kasambahay natin. Natatakot ako, Mami. Huwag ka matakot. Mami, masamang mangyari po kay Ninong Tony. Dina, si Bal. Ay, nagpa-park lang ng kotse. Kumusta si Tony? Inasikaso agad siya ng mga doktor sa emergency room pagdating natin dito sa ospital. Pero ano? Dina, wala nang asawa ko. Ha? Patay na si Tony. Ang akala ko, Dina, ikaw ang may mabigat na problema. Father Ian, awang-awa nga po ako sa best friend ko. Kaya maaga po akong naparito sa inyong parokya. Natural lamang na maawa ka sa iyong kaibigan. Baka po pwede niyo siyang matulungan. Lagi naman akong nakalaang tumulong kahit kanino. Hindi lang sa gaya mong parishioners dito sa parokya. Father, baka po pwede niyong mabigyan ng maayos na medisyon ng asawa ng kaibigan ko. Mangyayari yon kung idadaan niyo siya rito sa parokya bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan. Father, paano po kaya mangyayari yun? Bakit? May problema pa? Hindi po kasi Katoliko ang asawa ng kaibigan ko. Oh, hindi problema yan. Father? Basta sang-ayon ang kaibigan mo at binigyan niya ako ng pahintulot magmisa, magmimisa ko para sa bangkay ng kanyang asawa. Ay bakit nagabala ka pa magpunta kanina sa parokya, Dina? Ay, paano? Sobra yung pagdadala mahati ni Ami sa pagkawala ng asawa niya, Bal. Kaya ako na yung nag-asikaso ng iba pang dapat na gawin para maipalibing ng maayos ang kanyang asawa. Hindi natin alam ang mga plano ni Ami. Gusto kong maramdaman niyang pagdamay ko. Kaya nga pagkatapos nating mag-almusal, pupunta ako sa punerarya. Sa punerarya? Oo. Naroon na raw yung bangkay ni Tony. Hindi naman kita pwedeng isama doon dahil may pasok ka. Wala ka bang ibang kaibigan na makakasama sa pagdamay mo kay Ami? Wala. Ako na lang po kasama sa inyo, Mami. Ha? Oh, gising ka na pala, girlie. Halika. Breakfast ka na rin. Kain na. Opo, Daddy. Buti nga na makakasama mong anak mo, Dina. Oo, sige. Isasama ko si Girlie pagpunta sa punerarya. Ninong ko naman po yung dadalawin natin, Mami. Pero anak, kaya lang, Ano po? hindi ka ba natatakot tumingin sa bangkay ng iyong ninong? Lina, salamat. Nagparito kayo sa punerarya. Ami, kasama kong inaanak mo. Mano po, Nina Ami? Kaawaan ka ng Diyos, Girlie. Condolence po sa pagkamatay ng ninong ko. Salamat, anak. O ano, Ami? Naayos na ba si Tony? Nasa loob ng puneraryang bangkay niya. At naghihintay na lang sa pagdating ng mag-iimbalsa mo sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Wala na ang asawa mo. Napakarami pa naming pangarap, Tina. Paano pa matutupad ang mga iyon ngayong wala na siya? Tama na, lakasan mo na lang ang loob mo. Naiwan ko muna kayo mag-ina.
pupunta lang ako sandali sa comfort room. Sasamahan na kita. Girlie, dito ka muna. Opo, Mami. Kawawa naman si Ninang Ami. Hindi naman ako natatakot sa patay eh. Kaya titignan ko sandali si Ninong Tony. Ayun. Ayun ang bangkay ng ninong ko sa loob ng punerarya. Ay, parang natutulog lang si Ninong Tony. Ano to? Ang bangkay ng ninong ko humihinga? Humihinga ang patay! Humihinga ang patay! Mami! Bakit umahangos ka, girlie? Bakit parang takot na takot ka? Ninang Ami, pumasok po ako sa punerarya. Lumapit po ako sa bangkay ni Ninong Tony. Nakita ko po. Nakita ko po. Anong nakita mo? Mami, ang bangkay po ni Ninong Tony. Humihinga. Ano? Imposible yan, girlie. Patay na ang ninong mo. Hindi na siya maaari pang huminga. Pero totoo po, Ninang. Tingnan niyo po, para malaman niyo nasasabi ako ng totoo. Dina. Halika, Ami. Pumasok tayo sa loob ng punerarya. Sige. Kasi nanonood minsan ng horror movie tong si Girlie eh. Kaya kung ano-anong katatakutan ang nasa isip. Dina? Bakit natigilan ka, Ami? Ang bangkay ni Tony. Wala siya sa dati niyang kinahihigaan. Baka dumating na yung embalsamador at inasikaso ng bangkay niya. May gumalaw sa likuran natin. Ha? Ay, si Tony! Totoo ang sinabi ng anak mo, Dina! Nabuhay ang bangkay ng asawa mo, Ami! Nabuhay ang bangkay! Bakit ganyan ang tingin mo sa akin, Ami? Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Hindi, Tony. Bakit naman ako matatakot sa'yo asawa kita? Nagulat lang ako. Nabigla sa pangyayari. Pero hanggang ngayon na naiuwi na kita rito sa bahay, hindi pa rin ako makapaniwalang muli kang nabuhay. Nakikita mong nakaupo ako dito sa sopa. Nahahawakan mo ang aking katawan. Nakakausap mo ako. Ano pa ba ang hinahanap mo para maniwala kang muli ako nabuhay? Oh, bakit ka napaiyak? Natutuwa ako, Tony. Tuwang-tuwa ako at labis na nagpapasalamat. Hindi ka tuluyang nawala sa akin. May dahilan ang muli kong pagkabuhay, Ami. Paano nangyari? Paano mula sa kamatayan muli kang nabuhay? Hindi ko rin alam. Namalayan ko na lamang na naglalakad ang aking kaluluwa. Hanggang makarating ako sa dulo ng pagkahaba-habang landas. Sa tila pinto na kung saan may nakasisilaw na liwanag na sumalubong sa akin. At nakarinig ako ng tinig. Tinig? Kaninong tinig? Hindi ko alam. Basta ang natatandaan ko, ang sabi ng tinig, hindi pa tapos ang aking mga gawain sa mundo. Pinababalik niya ako sa lupa dahil may misyon pa siyang
ipagagawa sa akin. Misyon? Oo, Ami. Baka ang Panginoong Diyos ang may-ari ng tinig na narinig mo, Tony. Malamang. Tsak yun. Kaya lang, bakit pinabalikan niya rito sa lupa? Ano kaya ang misyon na nais ng Panginoon ng iyong gampanan? Ano? Kung hindi ikaw ang nagsabi, Dina, hindi ako maniniwala eh. Totoo yun, Val. Totoong muling nabuhay ang bangkay ni Tony. Ako nga po, Daddy. Ako unang nakakita na nabuhay uli ang bangkay ng ninong ko. Hindi ka panipaniwala eh. Tiniyak na sa ospital na wala nang buhay si Tony. Pero nabuhay uli siya habang nasa punerarya. Noong una nga po, natakot kami ni na Mami sa kanya eh. Pero unti-unting nawala yung takot namin nung magsalita na siya. Parang wala naman pong nagbago kay Ninong Tony. Kaya lang, sabi niya, pagod na pagod daw siya. Kaya ayun, inuwi na siya ni Ami doon sa bahay nila. Paglabas ko sa opisina bukas, dadaan ako kina Ami. Val, Aalamin ko ang dahilan ng muling pagkabuhay ng kanyang asawa. Magkape ka muna, Bal. Ay, salamat, Ami. Hindi ka na sana nag-abala. Hindi naman ako magtatagal sa pagdalaw kay Tony. Ami, kayo na muna mag-usap. Tony, hindi pa tayo ganong nakapagkwentuhan. Oo nga naman. Halos kadarating pa lang ni Bal. Gusto lang naman niyang malaman ang dahilan ng muli kong pagkabuhay. At alam mo yun, Ami. Kaya ikaw na magkwento sa kanya. Gusto ko na magpahinga. Tony. Bayawan ko na kayo. Bal, pasensya ka na kay Tony, ha? Okay lang, Ami. Wala kang problema sa akin. Kaya lang, ano? naninibago lang ako kay Tony. Bakit kaya parang umiiwas siya sa akin? Ang bawat pangyayari dito sa mundo ay may dahilan, Dina. yun na nga po, Father Ian. Gusto ko pong malaman ang dahilan doon sa pagkabuhay muli ng asawa ng kaibigan ko. Kaya po ako naparito sa inyo. Walang nagaganap dito sa ibabaw ng lupa ang hindi dahil sa kapahintulutan ng Panginoon. Oo nga po. Minsan nyo na yan nabanggit doon sa homily ninyo? Inuulit-ulit ko yun kapag nagmimisa ako dahil totoo yun. Kagustuhan po pala ng Diyos ang muling pagkabuhay ni Tony. Hindi ko masasabing kagustuhan yon ng Diyos. Ayon na rin po sa inyong paliwanag, hindi po muling mabubuhay ang asawa ng kaibigan ko kung hindi dahil sa kapahintulutan ng Panginoon. Tama ka. Dahil ang lahat ng nagaganap sa mundo, mabuti man o masama, ay nagaganap sa kapahintulutan ng Panginoon. Father? At sana lang, Dina, sana lang makabubuti ang muling pagkabuhay ng asawa ng iyong kaibigan. Ano, Tony? Mangangaral ka? Oo, Dina. Dahil maraming tao ang hindi nakababatid sa tunay na kahulugan ng buhay at ng wastong pananampalataya. Paano mo magagawa yun? Hindi ka naman aktibo sa pananampalataya. Madalas nga, hindi ka nakakadalo sa mga pagtitipon at gawain ng kinaaniban nating relihiyon. Hindi na ako kailangang dumalo sa mga gawain at pagtitipon ng kahit anong relihiyon. Dahil ako na magtuturo sa mga tao ng wastong pananampalataya. Paano mo naman magagawa yun? Mag-anyaya ka ng mga kapitbahay natin. Sa ating mga kapitbahay, sa kanila ako magsisimula mangaral. Hanggang dumami na ang mga makikinig sa akin. Maniwala kaya sila sa'yo? Alam nila na hindi ka dating relihiyoso. Maniniwala sa akin ang lahat. Dahil hindi lang ako mangangaral sa kanila. Manggagamot din ako sa anumang uri ng karamdaman.
Matagal ka na bang hindi nakakakita? Hindi po. Nagsimula lang po akong unti-unting mabulag nang magkaroon ako ng karamdaman sa aking mga mata. Mahigit 3 taon na po ang nakakaraan. Mabuti. Halika. Lumapit ka sa akin. May nakapagbalita po sa akin na nakakapagpagaling daw po kayo ng mga may sakit. Nagsimula na akong manggamot nang muli ako mabuhay. Nagpasama po ako sa aking anak sa pagparito dahil marami na raw po kayong natulungan. Ang aking karunungan ay biyaya ng Panginoong muling bumuhay sa akin. Matutulungan niyo pa kaya ako? Nananalig ka ba sa kapangyarihan ng Panginoong muling bumuhay sa akin na muli ka makakakita? Opo. Kung ganon, aalisin ko na ang aking mga kamay na nakatakip sa iyong mga mata. Ngayon, dumilat ka. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Bala! Nakakita yung bulang! Salamat. Sugo siya na ngayon. Susulan si Tony! Susulan si Tony! Bal, bakit pinatong mo sa ibabaw ng cabinet yung kwintas mo? Dati naman ako nag-aalis ng alahas bago ako matulog, Dina. Sa drawer mo ilagay para hindi mo makaligtaan. Kahit saan ko ilagay ang kwintas kong yan na may palawit na krusipiho, hindi ko yung makakaligtaan. Dahil pamana pa sa akin yan ang nasirang lola ko. Kaya lagi kong suot. Teka, mabalik tayo doon sa pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol doon sa panggagamot ni Tony. Naniniwala ka ba ron? Bakit hindi ako maniniwala? Mismo si Ami nga yung tumawag sa akin at nagkwento na marami nang napagaling ang kanyang asawa. Yung pilay, nakalakad na. Yung bulag, nakakita. At meron pang ibang mga malubang sakit ang napagaling ni Tony. Kaya maraming naniniwala sa pangangaral At niya. At kaya niyayaya mo kung makinig tayo sa pangangaral ni Tony? Oo, kapag wala kang pasok sa trabaho mo. Naku, hindi na, Dina. Napansin mo lang na parang umiiwas sa'yo si Tony nung minsang dalawin mo siya na nagtampo ka sa kanya. Hindi yun. Ay ano? Hindi ako nagtatampo sa asawa ng kaibigan mo. Nagkataon lang na hindi ako basta-basta naniniwala sa mga kababalaghan. Bal. Sorry, Dina. Pero sa Diyos ako nananalig. At hindi ako kailanman maniniwala sa pangaral ng isang karaniwang tao lamang na kagaya ni Tony. Bakit po kayo napailing, Mami? Ay, paano, girlie? Hindi ko maintindihan yung daddy mo. Ayaw niyong maniwala kahit marami na ngayon nagpapatotoo na nakapanggagamot ang ninong Tony mo. Hayaan niyo na po si Daddy para hindi na kayo magtalo. Ay, gano'n na nga ang ginawa ko. Ako na lang po ang sasama sa inyo sa pakikinig sa pangangaral ng ninong Tony ko. Sige. Hintay ko na po kayo sa ibaba. Huwag mong isabay sa pagpanahog mo sa agdan si Doggy. Baka mahulog ka. Hindi po, Mami. Mabait naman po itong aso natin eh. Ay! Sorry! Mahulog ka sa agdan! Ay! Girlie! Naku! Girlie, anak! Girlie! Girlie! Ay! Diyos ko! Nabago kang ulo ng anak ko! Umaagos ang dugo sa ulo niya! Hindi na yata humihinga! Girlie, anak! Girlie! Girlie! Hello, Dina. Mami, hindi ako makakarating sa inyo ngayon. Ha? Para makinig sa pangangaral ni Tony tulad ng usapan natin. Ay, bakit parang umiiyak ka? Paano si Curly, yung inaanak mo nahulog sa hagdan? Nabago ko yung ulo. Ano? Dadalhin mo siya sa ospital? Hindi na nga humihinga ang anak ko. Ano? Patay na si Curly. Diyos ko! Hindi! Mami, ano bang ginagawa mo dyan sa kwarto?
Tony! Tony! Maganda ka na ng pagkain para sa mga taong makikinig sa aking pangangaral mamaya. Tony! Bakit ka umiiyak? Katatawag lang ni Dina. Ang inaanak nating si Girlie. Nahulog raw sa hagdan. Nabagok ang ulo at natatay na. Huwag kang umiyak. Diyos ko. Napakabata pa ni Girlie para mamatay. Hindi siya tuluyang mamamatay. Tony. Ako ang bahala. Magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala kay Girlie. Ano, Dina? Wala na si Girlie? Oo, Bal. Kaya kita tinawagan. Wala ng anak natin. Masama yung pagkakahulog niya sa hagdan. Pati yung pagkakabagok ng ulo niya sa sahig. Kaya bigla ng pagkamatay niya. Umuwi ka kaagad. Oo. Ayusin ko lang muna mga dapat ayusin dito sa opisina. Uuwi na ako. Abang wala ka pa, tatawag na ako sa punerarya para maasikaso ng bangkay ng anak natin. Huwag ka na munang tumawag sa punerarya, Dina. Tony, mamaya pa makakauwi si Val, kaya ako na munang magdedesisyon para malagay na sa ayos ang bangkay ng anak ko. Habang wala pa ang asawa ko. Dina, naparito kami ni Tony sa inyo dahil gusto makatulong ng asawa ko sa inaanak namin. Wala na siyang maitutulong kay Girlie. Mayroon, Dina. Hindi na humihinga ang anak ko, Tony. Matapos ako muling mabuhay, nakakagawa ko ng mga kababalaghan. Oo nga. Nakakatulong si Tony sa mga may malubhang sakit. Makakatulong pa ba siya sa isang wala ng buhay? Maniniwala ka bang mabubuhay ko uli ang anak mo? Ha? Tony? Sagutin mo ang tanong ko, Dina. Ayoko tuluyang mawala ng anak. Kaya naniniwala ako sa'yo. Oo, naniniwala ako. Kung ganon, ipapatong ko ang isang kamay ko sa ulo ng iyong anak. Mabuhay ka, Girlie. Mabuhay ka. Unti-unti humihinga si Girlie. Mami. Dumilat siya. Nabuhay uli ang anak mo, Dina. Napakalaking kababalaghan ang ginawa mo, Tony. Nakakabuhay ka. Nakakabuhay ka ng patay. Daddy? Daddy? Totoo nga. Totoo nga itinawag mo habang nasa sasakyan pa ako, Dina. Buhay. Buhay na buhay si Girlie. Oo, Val. Buhay ang anak natin. Kahit may sugat pa siya sa ulo. Dali natin sa ospital. Hindi na kailangan. Kusa na daw maghihilom ang sugat niya, sabi ni Tony. Ha? Tsaka, hindi na po sumasakit ang sugat ko, Daddy. Si Tony? Oo. Siyang bumuhay muli sa anak natin. Kaalis nga lang nila amin nung dumating ka. Umuwi na sila dahil may mga tao sa kanilang naghihintay sa pangangaral ni Tony. Daddy, nag-iimbita po si Ninong Tony sa amin ni Mami na makinig din sa kanyang pangangaral. At nangako ako sa kanya na pupunta kami ni Girlie sa kanila. Makikinig rin kami sa kanyang pangangaral bilang pagtanaw ng malaking utang na loob sa pagbuhay muli niya sa ating anak. Hindi. Hindi kayo aalis ng anak mo, Dina. Bakit hindi? Inaasahan ni Tony dadating kami ng anak mo sa kanila at makikinig kami sa pangangaral niya. Dadalhin natin sa ospital si Girlie. Bakit pa? Tiniyak ni Tony na hindi na kailangan ipadoktor si Girlie. At Daddy, maghihintay po si Ninong sa amin ni Mami. Oo nga. Ay, sumama ka na rin sa amin ng anak mo. Pero Dina... Ay, kung ayaw mong sumama sa amin ni Girlie, bahala ka.
Pero makikinig kami ng anak mo sa pangangaral ni Tony. Makikinig kami sa ayaw at sa gusto mo. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik kayo at makinig sa akin. Ang buhay nating lahat ay ipinahiram lamang sa atin. Ipinahiram ng ating Ama na lumikha sa atin. Kaya nararapat lamang na sa ating pasalamatan, paglingkuran at sambahin. At ialin natin ang ating buhay sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Ami. Ang sino mang mag-alin ng kanyang buhay sa ating Ama ng buong puso at kaluluwa ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dina, gaya ng ibang taong naririto sa amin, taimtim rin na nakikinig si Girlie sa pangangaral ni Tony. Yun ang sabi ko sa anak ko. Pakinggan niyang mabuti yung pangangaral ng ninong niya. Dahil utang niya sa kanya ang muli niya pagkabuhay. Oo nga. Kung hindi dahil kay Tony, patay na ang anak mo. Napakalaki ng utang na loob ng pamilya namin sa asawa mo, Ami. Kaya magiging tagasunod ni Tony kami ni Girlie. Para tayo Si Pal. sa ating buhay. Nagdadalawang isip na sumama sa amin ang anak niya. Kaya dapat lamang Pero bukas makalawa, sa kanya lahat. malamang makinig na rin siya sa pangangaral ni Tony. Dapat lang, Dina. Dahil mula nang muling mabuhay si Tony, ay hindi niya tayo napakalaki ng kanyang pagbabago. Kaya maging ako, naniniwala na rin sa kanya. Dapat tayong lahat maniwala sa asawa mo. Dahil isa siyang tunay na sugo ng Diyos. Iyon pala ang problema mo, Bal. Kaya kahit gabi na, naparito ka pa sa aking parokya. Opo, Father Ian. Dahil kahit gabi na, hindi pa rin po umuwi ang aking mag-ina. Nakikinig pa rin po sila sa pangaral ng isang pangkaraniwang tao lamang. Bal. Father, hindi po ako naniniwala sa taong pinaniniwalaan ng aking mag-ina. Dahil kilala ko po ang kumpare kong yun. Mabisi siya at hindi religyoso. Pero namatay na kamo siya at muling nabuhay. Opo. At nakapanggagamot kamo siya. Nakabubuhay ng patay. Yan pong isang malaking palaisipan sa akin. Kung paano nabuhay uli ni Tony at nakapanggagamot. Malalaman din natin yan, Bal. Tutulungan kita. Tatapatin ko po kayo, Father. Nagdududa po ako na hindi po sa Diyos nagmumula ang kapangyarihan ni Tony. Sige, kumain kayong lahat. At pagkatapos ninyong maghapunan, magpapatuloy na ako sa aking pangangaral. Tony, maaari ba kitang makausap sandali? Abby, bakit parang nag-aalangan kang lumapit sa akin? Pinagbilinin mo kasi akong huwag kitang gagambalain sa iyong gawain. Dahil hindi dapat gambalain ni Numan ang aking pangangaral. Lumapit ako sa iyo dahil may dumating. Gusto makipag-usap sa iyo ng personal. Sino? Si Father Ian. Pare? Oo. Ang parish priest sa ating parokya. Paalisin mo siya, Ami. Ha? Pero, Tony... Ayoko makipag-usap sa katulad niya. Kaya palayasin mo siya ngayon din.
Ano, Ami? Ayaw akong pakiharapan ng iyong asawa? Pasensya na po kayo, Father. Pero ayaw pong magambala ni Tony sa kanyang pangangaral. Hindi naman ako magtatagal. Sandali lamang akong makikipag-usap sa kanya. May nais lamang akong mapatunayan. Pasensya na po talaga. Hindi ko gagambalain ang pangangaral ng asawa mo. Handa akong maghintay hanggang sa makatapos siya sa kanyang gawain bago kami mag-usap. Baka magalit po ang asawa ko, Father eh. Kaya mabuti pa, umalis na kayo. Tama nga po, umalis na po kayo, Father Ian. Huwag na po niyong gambalaan ng pangangaral. Tama po, umalis na po kayo. Lumayas na po kayo rito. Layas na po, Father. Father. Val? O, di na, gising pa ako. Dahil talagang hinihintay kong pag-uwi niyo ni Girlie. Daddy. Hindi na, magtuloy ka na sa kwarto mo, Girlie. At may pag-uusapan kami ng mami mo. Mami. O sige na anak, magpahinga ka na. Opo. Val, Maupo ka. galit ka. Hindi ako galit. Bakit? Bakit ako umiwas sa halik mo? Kasalanan mo eh. Binabaliwala mo pagiging padre de pamilya ko sa bahay na ito. Galit ka nga. Masama lang ang loob ko sa'yo. Dahil kahit sinabi kong huwag kayong magpunta ng anak mo kina Tony, nagpumilit ka pa rin. Tumatanaw lang ako ng utang na loob sa ginawa niyang pagbuhay kay Girlie. Kaya nakinig ako at ang anak natin sa kanyang pangangaral. Di na huwag mong pahalagahan ng ibang tao kaysa sa akin na asawa mo. Pinagpala si Tony ng Diyos. Walang dahilan para mangilag tayo sa kanya. Kung totoong makadiyos siya, bakit umiiwas siya kay Father Ian? Kung ikukumpara mo si Tony kay Father Ian, kay Tony ako naniniwala. Ha? Sa kanya ako susunod. Di na. Narinig mo? Wag mo akong kontrahin. Dahil kahit mag-away tayo, magiging masugid na tagasunod ako ni Tony. Ako at ang ating anak. Father Ian, nalalabuan pong pag-iisip ang asawa ko. Hindi lang siya, Pal. Maging ang mga tagasunod ni Tony. Kaya naparito uli ako sa kapilya. Hindi ko malaman kung anong dapat kong gawin. Dahil sa paniniwala nila kay Tony, hindi na nila ako nirespeto. Ipinagtabuyan nila ako na parang hayop. Hindi ko tuloy nakausap si Tony. Hindi ko nalaman kung anong totoo ang hinala mo sa kanya. Kung totoo po na sa hindi sa Diyos nagmumulang kapangyarihan ni Tony, nanganganib ang kanyang mga tagasunod. Maliligaw sila ng paniniwala, ng pananampalataya. Hindi dapat mangyari yan. Dapat, Father. Dahil kabilang sa mga bulag na tagasunod ni Tony, ang aking asawa at anak. Bal, Father, ililigtas natin ang mga bulag na tagasunod ni Tony. Kaya may ibibigay ako sa iyo. Ano pong laman ng botelyang yan, Father? Holy water. Benditadong tubig. Oo, Pal. Magtulungan tayo para malaman natin kung saan nagmumula ang kapangyarihan ni Tony. Ami, malaki-laking halaga na itong nalikom natin. Sa dami ng napagaling mo, Tony, marami ang nag-ambag ng donasyon sa atin. Tamang-tama ito. Para sa bala kong pagpapatayo ng kapilya. Magtatayo ka ng kapilya? Oo. Kaya titipunin ko ang lahat ng aking mga tagasunod sa darating na linggo ng gabi. Bukod sa tulong na ihingin ko sa kanila para makapagpatayo ako ng kapilya, iuutos kong gawin nila ang nararapat nilang gawin. Oh, ano ba ang dapat gawin ng lahat mong tagasunod, Tony? Ano? Ano, Ami? Kailangang dumalo kami ni Girlie sa pagtitipon ng lahat ng mga tagasunod ni Tony? Oo, Dina. Kaya tinawagan kita.
Bukas na ng gabi ang pagtitipong itinakda ni Tony. O sige, dadalo kami ni Girlie. Dapat. Dahil ayon kay Tony, inaasahan ng tinatawag niyang ama ang pagdalo ng lahat upang gampanan ang dapat gawin. Ano ba ang dapat gawin nating mga tagasunod ni Tony? Ang sumampalataya tayo ng buong puso at kaluluwa sa Ama na siyang Panginoon ng sangkatauhan. Girlie, isang Panginoon nating lahat, ang Diyos. Hindi po Diyos ang tawag ni Ninong Tony sa kinikilala niyang Panginoon, Daddy. Ang tawag po niya, Ama. Ama? Sa kanya raw po dapat sumamba ang lahat ng tao. Anak, huwag kayong basta maniwala ng mami mo sa iyong ninong. Dadalo raw po kami ni Mami sa itinakdang pagtitipon ni Ninong doon sa kanila bukas ng gabi. Hindi natin alam kung sinong tinatawag niyang ama. Kaya nga po, mamaya pupunta kami ni Mami kina Ninong Tony para tumulong po kina Ninang Ami sa pag-aayos ng altar sa gagawing pagtitipon sa kanila bukas. Kaya nga po, Daddy. Kaya ano? Sumama po kaya kayo sa amin ni Mami mamaya. Anak, hindi maaari. Matutuwa po si Mami, pati sina Ninang Ami at Ninong Tony, kapag nakatulong namin kayo sa pag-ayos ng altar. May pasok ako sa trabaho ko. Hindi po ba kayo pwedeng mag-absent muna sa trabaho niyo? Hindi maaari. May importante kaming meeting sa opisina mamaya. Hindi bali po. Sa ibang araw na lang kayo sumama sa amin ni Mami. Girlie. Babalitaan ko na lang po kayo ng mga gagawin namin ni Mami doon po sa bahay ni Ninong Tony. Mabuti marami tayong nagtutulong-tulong sa paggawa ng altar, Dina. Oo nga, Ami. Maraming kurtina pala itong kailangang ikabit natin. At mabuti, sinama mong inaanak ko. Gusto rin niya kasing makatulong sa paggawa ng altar. Ay, teka. Nasaan na si Girlie? Nasa labas. Ay, sandali. Lalapitan ko. Girlie? Mami? Bakit hindi mo pa inaayos yung mga bulaklak na pinaayos sa'yo ng ninang Ami mo? Bakit? Ano bang tinitingnan mo dyan at parang natitigilan ka? Ang krus po. Na nakatirik sa harap ng altar, Mami. Ang krus? Opo. Nagtataka lang po ako. Bakit po nakabaligtad ang krus? Daddy, sabi po ni Mami, kaninang naroon pa kami sa bahay ni Ninang Ami. Tatanungin niya raw po kay Ninong Tony yung pinagtataka ko. Pero hanggang sa nakauwi na po kami dito sa bahay, hindi pa niya nasasagot yung tanong ko. Girlie, sa ikinuwento mo, parang lalong tumibay ang hinala ko. Hinala pong ano, Daddy? Girlie, hindi ka pa ba matutulog? Mamaya na po, Mami. Nagkwekwentuhan pa po kami ni Daddy dito sa harap ng bahay. Sige na, anak, pumasok ko na sa kwarto mo. At baka mag-isip ang mami mo kung anong pinag-uusapan natin. Daddy. Huwag kang mag-alala. Masasagot ang tanong mo. Akong kikilos para magkaroon ng kasagutan ng lahat ng katanungan at misteryong nangyayari sa bahay ng iyong Ninong Tony. Tony, marami ng tao rito sa loob ng bahay natin. Nakikita ko, Ami. Narito na ang halos lahat ng iyong mga tagasunod. At nagsama pa sila ng kanilang mga kakilala at mga kamag-anak. Kaya nga halos magsiksikan ng mga tao maging sa labas ng bahay natin. Ang iba ay halatang may sakit. Mayroon pang nakasaklay at naka-wheelchair. Lahat sila. Umaasang matutulungan ko sila. At mapapagaling mo naman ang kanilang mga sakit. Hindi ba, Tony? Walang karamdaman na hindi ko mapapagaling, Ami. Yan ay dahil sa tulong ng ating Ama. Kaya lang ay, Ami? May mga nagtatanong kasi, bakit daw
baliktad ang krus na nakatirik sa harap ng altar. Hindi ko na kailangan sagutin yan. Ang mahalaga, sinusunod ko ang lahat ng idinidikta sa akin ng Ama. Tony. Magsisimula na ako mangaral. Mga kapatid, tumahimik na kayong lahat. At makinig kayo sa akin. Opo, masusunod po. Tunay na mapalad tayong lahat. Dahil sa mga sandaling ito, sumasa atin ang sagradong espiritu ng ating Ama. Ang ating Ama na Panginoon ng buong sangkatauhan. Sumaatin siya upang damhin natin, parangalan at luwalhatin ang kanyang pangalan. Opo. Kaya lumuhod kayong lahat! Luhod! Opo. Ngayong nakaluhod na kayong lahat, itaas nyo ang inyong mga kamay! Ito na po. Ipingit nyo ang inyong mga mata! Opo. At sabay-sabay tayong magpuri sa ating Ama ng buong puso at kaluluwa! Sumunod kayo lahat sa lahat kong sasabihin! Habang sumasamba tayo sa harap ng baliktad na krus! Ama! Aming Ama at Panginoon! Aming Ama at Panginoon! Pakinggan mo kami! Aming Ama! Upang kamtin namin ang buhay na walang hanggan sa iyong piling! Sa iyong mga kamay! Inihahabili namin ang aming mga kaluluwa! Ama! Aming Panginoon! Pagmasdan mo ang pagsamba namin sa iyo! Pakinggan mo ang panawagan naming lahat! Orlinum! Aminum! Jerome! Mujom! Girlie, Daddy? bakit parang nagulat ka nang makita mo ko? Hindi po ako nagulat. Natuwa po ako, Daddy. Kasi ang alam ko po ayaw niyo sumama sa amin ni Mami na makinig sa pangangaral ni Ninong Tony. Matutuwa rin po si Mami kapag nakita niya kayo rito. Hindi ako naparito sa bahay ng ninong mo para makinig sa kanyang pangangaral. Bakit po kayo naparito? Para masagot ang lahat ng katanungan natin tungkol sa ninong mo. Mabuti po pala. Lumabas ako ng bahay. Nakita ko po kayo. Ang mami mo? Nasa loob po. Kasama ng mga taong sumasamba sa baliktad na krus. Dahil po yun sa utos ni Ninong Tony. Mabuti hindi ka gumaya sa ginagawa nila. Hindi ko po maintindihan yung mga sinasabi ni Ninong. Kaya lumabas po muna ako. Kakausapin ko mami mo. Huwag po muna kayong pumasok. Bakit? Bago po pumasok kung sino man, ay humihingi muna ng pahintulot kay Ninong Tony. Girlie. Lahat po sila dito sumusunod sa utos ni Ninong. Para hindi po siya magalit. Tatawagin ko na lang po muna si Mami. Hindi na kailangan, girlie. Mami? Napataan ko yung pagdating ng daddy mo kaya lumabas ko ng bahay. Di na. Hindi tama na maging sunod-sunuran ka sa lahat ng sabihin ni Tony. Hindi tama na gumaya ka sa iba na sumamba sa baligtad na krus. Bakit hindi ako susunod? Kung yun ang iniuutos ng Panginoon ayon kay Tony. Huwag kang maging sunod-sunuran sa isang kampo ng dilim. Mangilabot ka nga sa sinasabi mo, Val. Hindi kampo ng dilim si Tony. Patutunayan ko sa iyo. Patutunayan ko sa inyong lahat na hindi nagmumula sa Diyos ang kapangyarihan ni Tony. Paranin niyo ako! Tika lang! Val, huwag kang pumasok sa loob! Huwag mong gambalain ang pagsamba at pangangaral ni Tony! Val! Turbo ka nito! Mga kapatid! Magpatuloy tayo sa pagsamba sa ating Ama! Opo! Orlinum! Aminum! Jerome! Modanum! Tony! Val! Ano yung ginagawa mo rito?
Hindi ka kabilang sa aking mga tagasunod! Naparito ako Maistorbo! para tapusin ang iyong pagkukunwari, ang iyong pagpapanggap na alagad ng Diyos. Ano yung inilabas mo? Bendidatong tubig ang laman ng botelyang ito na maglalantad sa iyong pagbabalat kayo. Ano yun? Mga kapatid! Mga tagasunod! Paalisin niyo ang lalaki ito! Hindi siya kabilang sa ating pananampalataya! Palayasin niyo siya! Bago ang papalis ng iyong mga bulag na tagasunod, isasabi ko sa iyong benditadong tubig. Ito! Nakikita mo, biglang ubos ang katawan niya. Para na siyang nasabuyan ng asido at masabuyan ng holy water. Magpapatunay lamang na isa siyang kampo ng dilim. Umiitim ang kanyang mukha at tinutunguan siya ng mga sumay! Ano nangyari? Demonyo ang itunin! Demonyo! Kelly! Nakita ko po, Daddy. Nagbago po ano ni Ninong Tony. Naging devil po siya. Inilantad ng holy water ang kanyang pagbabalat kayo. Ang tunay niyang anyo. Tama ka pala, Val. Kampo ng dilim si Tony. Nakapagsisisi at tiwala agad ako. At nagpalindang sa kanya. Dina, umalis na kayo rito ng anak mo. Bilisan niyo. Sumama ka na sa amin, Val. Mauna na kayo. Iligtas niyo ang inyong sarili. At harapin kong demonyo. Gagawin kong lahat para mapuksa siya bago siya makapagsabog ng lagim. Ano, Dina? Naging diablong asawa ng kaibigan mo? Opo, Father Ian. Kaya nga po napasugod kami ng anak ko dito sa inyong parokya. Nakakatakot po ang mukha ng devil, Father. Nanlilisik po at nagbabagang kanyang mga mata. Father, tulungan niyo po si Val. Baka pumapahamak si Daddy. Baka patayin ng demonyo ang asawa ko. Sinira mo ang plano ko. Inilantad ko lamang ang iyong pagbabalat kayo, kampo ng dilim. Tama ka! Isa akong alagad ng impyerno. Sumanib ako sa katawan ng isang taong wala ng hininga upang muli siyang mabuhay at magamit ko sa aking pagbabalat kayo upang maging kasangkapan ko sa panlilinlang sa mga tao at sa pag-akay ng mga kaluluwa sa impyerno, lalo na sa pagsasabog ng lagim dito sa lupa. Hindi magtatagumpay ang iyong kasamaan, demonyo. Pupuksain kita. Wala kang magagawa laban sa akin. Eto! Ilalapit ko sa iyong kwintas na tinanggal ko sa aking leeg para maiharap ko sa iyong palawit na krusipiho. Amal! Hindi mo ako mapupuksa. Hindi mo maihigitan ang aking kapangyarihan. Ang hawak ko krusipiho biglang nagliyab ng ituro ng demonyo. Napapasok ako. Aray! Ngayon, bibitiwan mo lang pangontra mo sa akin. Ang buhay mo naman ang tatapusin ko! Bitiwan mo leeg ko, demonyo! Bitiwan mo! Kahit anong pagpupumigla sa gawin mo, hindi ka makakahulang po sa aking kamay! Bibigayin ko ang leeg mo! Tuturugin ko ang lalamunan mo! Tatapusin ko na ang iyong buhay!
ako, demonyo! Hangal na lalaki! Hindi ko na patatagalin pa ang buhay mo! Diablo! Akong harapin mo! Father Ian, salamat dumating kayo. Huwag mong iharap sa akin ang hawak ng krus! Nasisilaw ako! Salamat dumating kayo, Father. Napitiwan ako ng demonyo. Paul! Hayaan mong ako nang humarap sa kampo ng dilim. Sa ngalan ng Panginoong Jesus, ididikit ko sa katawan mo ang krus! Mapuksa ka, Diablo! Mapuksa ka, kampo ng dilim! Father Ian, ano pong kahulugan ng pagpapatugtog nyo ng kampana? Bilang pasasalamat sa Panginoon, Paul, sa tulong niya, nagbukas ang pagbabalat kayo ng Diablo at wala na tayong dapat ikatakot. Dahil sa pagkapuksa ng Diablo, hindi na muling mauulit ang nagbabantang lagim dito sa lupa na dulot ng lagim ng muling pagkabuhay. May mga hiwagang nagaganap sa daigdig. Subalit, dapat suriin mabuti ang ugat ng hiwaga upang hindi makapamayari ang mapanlinap na kapangyarihan ng kampon ng dilim.